Maaga ako nagising para mag-asikaso sa dalawa kong estudyante. Yung panganay ko pati na nga rin si Bunso. Yung asawa ko na yung naghatid sa kanila sa school. Pagkatapos pagkaalis naman ng asawa ko papuntang trabaho, natulog ako ng mga ilang oras. Bandang alas 10 na to nung nagising ako at bumaba na nga si Chuchay para mag-asikaso na rin dahil siya naman yung papasok sa school. Inaantok pa nga sana ako at gusto ko pa matulog. Kaya nga lang kailangan na rin namin mag-asikaso dahil minsan niya mabagal siya kumilos at nalilate niya kami. Nung umaga nakapagluto na ako ng pritong itlog na almusalin ng mga bata. Kaya nga lang pinagbaon ko naman yung panganay ko pati na nga rin si Bunso kaya wala nang natira. Wala na akong may papaulam pa kay Chuchay kaya ito nagprito na nga lang ako ng isang pirasong itlog. Pagkatapos gusto ko nga rin kumain ng tuyo kaya ito prinito ko na nga rin yung binili ng asawa ko nung umaga. 2 balot ng tuyo yung binili niya at prinito ko nga lahat. Pagkatapos naman maluto yun, sunod ko na niluto itong bihon. Nung nakaraan na nagluto ako ng pansit bihon, may natira pa nga at ito nga yung niluto ko ngayon. Itong corned beef, tira pa namin yan na hindi maubos-ubos. Nanghihinayang naman ako kaya hinalo ko na nga rin dun sa pansit. Habang inaantay ko naman yun na maluto, ito't binalatan ko na nga muna itong luya. Magagawa pala ako nung ginadyad na luya pagkatapos nilalagyan ko ng mga pampalasa. Naluto na nga rin pala yung pansit pagkatapos naalala ko na kaunti na nga lang pala itong kanin kaya pinagtatanggal ko na nga rin muna para makapagsaing ako. Huhugasan ko rin naman yung rice cooker kaya sinabay ko na nga sa paghuhugas itong mga plato na pinagkainan ng mga bata nung almusal. Kukuha na sana ako ng bigas na pangsaing kaya lang wala na palang laman itong lalagyan namin ng bigas kaya kumuha na nga lang ako ng 1 kilo dun sa pangtinda ko. Pagkatapos ko naman makapagsalang ng sinaing, inasikaso ko naman niya itong luya na ginagadyad ko. Kaunti lang naman yung luyang ginadyad ko kaya mabilis nga lang ako natapos. Nilagyan ko na nga rin yan ng suka. Hindi ko pa nga rin pala nahihiwa itong mga sibuyas bago ko nga lagyan ng suka itong luya. Kaya pagkatapos ko nga malagyan ito at hiniwa-hiwa ko naman niya itong sibuyas. Kalamansi lang at kaunting suka yung nilalagay ko dyan. Kaya nga lang yung mga anak ko gustong gusto nila yung medyo marami nga yung suka. Kaya dinamihan ko itong video ko nga pala medyo matagal na. Kasama nga to sa mga video ko na andito pa nga sa gallery ko at hindi ko pa nga na-i-edit. Yung video ko kasi sa isang buong maghapon, pagka hindi ko nga na-edit kaagad at hindi ko na i-post kinagabihan, hindi ko na nga yan na ipopost pa kinabukasan at natatabunan na nga ulit ng panibagong video. At yung panibagong video naman yung na-ipopost ko pagka sinisipag nga ako mag-edit kaagad. Kaya medyo marami pa nga rin ako mga video na andito nga lang sa gallery ko at hindi ko pa nga na-edit at sobrang late ko na nga maipopost. Paborito namin ng mga chikiting ko itong gantong luya at sibuyas. Napakasarap ng katas nito sinasabaw sa mainit na kanin. Kahit naman hindi bagong saing na kanin, masarap ay ulam to lalo na nga ako at sanay nga ako at ganyan nga yung kinalakihan ko. Kinagabihan naman para sa hapunan namin, naglaga lang ako ng 5 pirasong itlog. Pagkatapos ito pa yung tuyo na prinito ko nung umaga, may mga natira pa. Pagka naubusan na nga kami ng budget, malaking tulong pagka nakakapag-stock nga ako ng itlog at mabilis nga lang maluto. Kahit na yung simpleng laga lang sa itlog o minsan naman simpleng prito lang, malaking bagay na nga rin at pang-ulam na pagka naubusan niya ng budget. Itong luyang ginawa ko, masarap nga rin pala yan sa usawan nitong nilagang itlog. Dito sa nilagang itlog, tig-isa kami niyan at ng mga bata pati na nga rin ng asawa ko. Kaya nga lang yung sa akin inakagatang ko na. At ito na yung ulam namin para sa hapunan. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!